Ito yung mata ng ating bagyo. Ito ba ito? Itong kulay blue? Kung mapapansin nyo, walang ulap, di ba? Ah. So, ibig sabihin yan, clear po tayo dyan. Walang hangin, kalmado ang hangin, at wala ring ulan. So, chill lang dyan, chill. Pero bago ka naman makarating sa mata is, aabutin ka ng eye wall. Yung eye wall naman, nandun yung ating pinakamalalakas na hangin, at nandun din yung ating pinakamalalakas na mga pagulan. Ito ba yan? Itong pinaka-edge ng Yan, mata? ito po, yung bilog na yan. Yan yung ating eye wall. So, kaya laging maririnig nyo, binabanggit, ang lakas ng hangin ng bagyo ay nasa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna. Dahil ito po yung malapit sa gitna, yung eye wall na yan. Hindi po yung mismong gitna ng bagyo. Yes, magandang gabi po. Malapit nang mag-landfall. Ito ang bagyong si Uwan dito po sa areas sa pagitan ng Baler at area ng Kasiguran. Ito po, kasalukuyan ng sumasabit yung kanyang eye wall dito nga sa mga areas na nasa gitna ng Baler at Kasiguran Aurora. Aantayin na lang natin yung official declaration dyan ng Pag-asa dahil mas nakikita po nila yan sa ating weather radar dyan po sa may Baler. So kitang-kita nila yung center at gitna niyan. Yung ating pinaka-accurate para malaman kung nasan yung gitna or center ng bagyo. So base dito sa ating satellite image, mula ngayong alas 8 hanggang mamaya alas 9, titingnan natin kung yung official landfall time ng Pag-asa. Pero ngayon, ito po, sumasabit na yung kanyang mata sa malaking bahagi ng Aurora, particularly nga dito sa gitna ng Baler at dito po sa area ng Kasiguran. So ramdam na po dyan yung malalakas na bugso ng hangin na may mga kasamang thunderstorms at malalakas na pag-ulan na directly associated nga dito sa Bagyong Uwan. So makikita natin tong biglang mawawala yung mata niyan, pero yun po ay natitisod yung ating bagyo. Ibig sabihin, nagiging tabingi yung ating mata or your center, kaya nawawala yung mata niyan. Hindi pa yun yung significant na paghina natin dito sa Bagyong Uwan. Maaari pa yung humina if ever nandito na po yan sa mga kabundukan or nasa gitna ng kabundukan ng ating ng Northern at Central Luzon. Yes, Nikki? Alvin, kanina banggit mo, no, na natitisod minsan yung mata. Matatapilok. Nasusundot. Nag-iiba rin ba yung track niya pag ganun o hindi naman? Yes, tama ka dyan, Nikki. Merong nakakatulong sa direksyon ng bagyo yung ating mga bundok. Dahil minsan, umiikot yung ating hangin dyan, nagkakaroon siya ng parang pagbanda or na-influence ng ating mga terrain yung ating bagyo sa kanyang direksyon. At yun nga, since yung ating satellite ay nakatutok sa taas, nakikita niya yung ating mata, by the time na tumama sa bundok yung ating center or yung gitna ng ating bagyo, is nagiging tilted yan. So nagbumukha siyang humihina, pero yung unang pagtama niya sa lupa, hindi pa po yan humihina dahil nga, yun nga, natitisod lang siya. Huwag tayong makapakampante, makikita natin ito ng paghina, pero by the time nandito na po yan sa ating kalagitan ng Caraballo at dito po sa Cordillera. So sa puntong ito, wala rin chance ang lumiit yung circumference, kumbaga. Oo, sa ngayon medyo malakas pa rin itong ating bagyo. Humina man yan, hihina yung kanyang maximum sustained winds, pero malakas pa rin yung ating bagyo, lalong-lalo na tatawid dito sa areas ng Northern Luzon. Nasa typhoon category pa rin yan. Kanina nga may nabanggit doon na tumitigil yung ating ulan dito sa may area ng Baguio City. So, ang nangyayari po dyan is, ito pong ating mga rain bands, may mga parts dyan na may butas. So kung mapapansin nyo, may mga maninipis na kaulapan dyan. If natapat sa inyo dyan, not necessarily titigil na yung bagyo or hihina na or gaganda na yung panahon. Lalong-lalo na pag kayo yung tinutumbok o nasa inyo yung direksyon ng bagyo, is huwag tayong pakakampante agad if humihina yung ating ulan. Parte lamang po yun ng ating mga kaulapan. Para siyang conveyor belt. Siyempre may kasunod pa rin po yan ang malalakas na pag-ulan, particularly kung lalapit nga sa inyo yung gitna or center ng bagyo. Lalong-lalo na nga dyan sa area ng Baguio City. Dyan po sa may area ng Benguet. Lalapit pa po dyan yung center ng ating bagyo at lalapit din yung ating malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan dyan. So doble ingat pa rin po. If ever tumigil po yung pag-ulan, hindi pa po tapos. Papunta pa lamang po dyan yung ating bagyo. At Alvin, no, yun nga, yung sinasabi kanina ng Pag-asa, wag lang tayo masyadong nagko-concentrate dun sa super bagyo siya. Yung lakas, di ba? Lakas ng hangin kasi yung ang pinagbabasihan para maging super typhoon or typhoon category ang isang bagyo. Pero ito bang si Uwan ay grabe din yung amount of rainfall na dulot nito o dala-dala nito? Yes, Ma'am Cheryl, yung ating bagyo nga ay nagdidepende sa lakas ng hangin o yung ating tinatawag na super typhoon is nakadepende sa lakas ng kanyang tinatawag na maximum sustained wind. So hindi lang po lakas ng hangin ang hazards ng mga bagyo. Meron din po yung daladalang malawakang pag-ulan, gaya nga nitong Bagyong Uwan. Sa ngayon, yung mga areas nandito sa labas, although maulap yung panahon natin, ay meron tayong mga pag-ulan dyan at yung ating concentration ng pinakamalalakas na pag-ulan ay nandito, malapit sa gitna ng bagyo. Yes, tama ka rin dyan, Ma'am Cheryl, napakalakas po or meron tayong mga inaasahang torrential na mga pag-ulan o yung halos walang humpay na pag-ulan, dulot po nitong Bagyong si Uwan. At kung mapapansin nyo, nandito po yan, concentrated, malapit sa gitna or center ng bagyo. At
yung ating mga bundok din, may mga positive effect po yung ating mga kabundukan, pero may negative effect din po yan. Kapag nakatapat po tayo doon sa bundok at yung hangin yan ay nanggagaling po dito sa side ng bundok natin, is nagkakaroon po yan ng tinatawag nating orographic lift. So nakakadagdag pa yan sa mga pag-ulan o formation ng ating mga pag-ulan. Lalong-lalo na nga yung mga areas na nakatapat doon sa direksyon ng ating hangin. Pero in turn naman doon sa mga kabilang side, halimbawa ito pong Ilocos Region, nababawasan naman po yung ating mga pag-ulan dyan at yung lakas ng hangin. So protection siya dito sa kabilang side, pero dagdag naman siya dito sa kabilang side. Habol ko lamang, factor din ba sa yung pag-develop into a super typhoon nitong si Iwan at yung dami ng ulan na bit-bit nito dahil mayroon din tayong La Nina phenomenon? Yes, Ma'am Cheryl, bukod sa mas marami yung ating mga bagyo kapag meron tayong La Nina phenomenon, mas mainit din yung ating temperatura ng karagatan. Particularly itong East Philippine Sea, which is notorious talaga sa pagpalalakas o pagpapalakas ng ating mga bagyo. Pag dumadaan po dito yung ating mga bagyo is talagang lumalakas po yan. And again, meron nga tayong La Nina ngayon, mas mainit po yung karagatan natin dito. So yung moisture natin, yung mga bagyo natin ngayon is mas marami rin pong mga pag-ulan. Maliban dyan is yun nga, mas mabilis din po siyang nakakaipon ng lakas. Bok, guling ka na yung mundo mo. Sige, sir. Yung mata ng bagyo, pakita mo nga. Kasi yung tanong ng maraming tao totoo ba na yung mata ng bagyo mahina lamang pag ikaw ay nasa gitna ng bagyo? Pangalawa, pag sinasabing eye wall, ano yun? So for example ito, saan bali ang mata dyan at saan ang eye Sige, wall? tama yung Bok. Ibalik natin ng konti para mas malaki yung mata. So, yan. Ito. Yung prior to landfall, nandito sa may area. O, kaninang alas 6. Yan, ito yung Umaga. prior to Anong landfall, gabi? nakatapat sa Baler. So, yan, magkakaroon na tayo ng storm surge yan. So, sa ngayon, ito yung mata ng ating bagyo. Ito ba ito? Isang kulay blue? Kung mapapansin nyo, walang ulap, di ba? So, ibig sabihin yan, clear po tayo dyan. Walang hangin, kalmado ang hangin, at wala ring ulan. So, chill lang dyan, chill. Pero bago ka naman makarating sa mata is, aabutin ka ng eye wall. Yung eye wall naman, nandun yung ating pinakamalalakas na hangin at nandun din yung ating pinakamalalakas na mga pag-ulan. Ito ba yan? Itong pinaka-edge ng Yan, mata? ito po, yung bilog na yan. Yan yung ating eye wall. So kaya laging maririnig nyo, binabanggit, ang lakas ng hangin ng bagyo ay nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Dahil ito po yung malapit sa gitna, yung eye wall na yan. Hindi po yung mismong gitna ng bagyo. Dahil wala nga tayong hangin sa So, bagyo. itong pinakagitna, yun ang pinaka-chill. Yes, wala Pero po tayong itong hangin nasa dyan. gilid ng gitna, yan ang pinaka-bilente. Yan naman ang pinaka-violent na part ng bagyo. At maliban dyan, ito nga si Uwan is significantly, dahil malawak yung kanyang circulation, malawak din yung mata niya. Unlike kay Bagyong Pipito, marami kasing nagko-compare dito kay Bagyong Pipito. Si Bagyong Pipito is medyo maliit yung mata. Compact na bagyo si Bagyong Pipito. Ganyan, kahit si Bagyong Rolly, compact din yung mata. By the time na tumama po yun sa mga kabundukan natin, is nakitaan natin ito nag-significant na paghina. Kung i-compare naman natin dito kay Bagyong Uwan, is medyo malawak yung kanyang sirkulasyon at malawak din yung ating mata. So if tumama po yun sa lupa, hihina po yan, pero hindi natin nakikita na kasing significant o kasing laki ng hinina ng Bagyong Pipito. Possible pa rin po yan tumawid sa ating landmass as a typhoon o malakas na bagyo. Isa pa natin nababanggit, itong Sierra Madre, bumabasag daw dito sa epekto ng mga bagyo. Pero nabanggit pa nga ang orographic effect Ano sabihin nun? Orographic effect is yung tinatawag nating orographic lift o pag tumama yung hangin sa ating mga kabundukan is nagkikreate siya or dahil sa pagtama niya sa slope ng mountain, tinutulak niya ngayon. Tama ng ganyan. Tinutulak niya ngayon yung mga kaulapan pataas. Okay. So mas mabilis tayong o mas marami tayong nabubuong kaulapan. So yun yung part na nakakatulong, yun yung negative part ng ating mga bagyo. Pero in turn naman, dun sa kabila nga, is protection siya. Kasi pag tawid ng ating hangin, dinadry out niya naman sa kabila. Okay. Tama ba, intindi ko? Dahil may Sierra Madre, dahil sa orographic effect, maaring dumami ang ulan, pero yung hangin maaring mabasag o humina. Yung ating Tama hangin, ba? protection siya dito sa kabilang side. Oo, dito. So base nga Sierra Madre. dito sa ating animation makikita nyo yung ating ulan sa ngayon concentrated dito sa kabilang side dahil dito nanggagaling ang ating hangin at bawas naman dito sa kabilang side. So yun yung isang effect ng ating mga kabundukan. Ang turn naman niya sa hangin is nababawasan naman dito sa kabilang side. Pero dito po yung ating mas malakas dahil nga doon sa yung pag-angat ng hampas ating hangin. Ganyan, ang hampas. At significantly, pag mga nasa areas tayo ng mga kabundukan, sa mga mountain province, Kalinga, Apayao, Benguet at Baguio, significantly rin, mas malakas yung ating hangin sa mga matataas na areas kumpara nga dito sa mas mababa. Huling tanong kasi, bakit before I Sige let po. you, kung andito ngayon banda, hindi, alas 7 to sabihin natin, Satellite natin. Yan. Yan. Banda rito siya, di ba? Kung andyan sa ngayon, paano yung rota niya? Pag ganyan,
yung projected route So, ng yan. ano? Pag ganyan ba siya o pag ganyan? So ito ngayon is kumikilos tayo pa northwest, so most probably pa ganito nga yung Medyo ating ganyan. bagyo. Pero since meron nga tayong mga kabundukan, may chance pa yung magwabol makyat baba. So yung ating bagyo never naman straight line yung ating talagang dinadaanan ng bagyo. Usually, meron talaga yung wobble, umakyat o bumababa. Yung ating straight line na track is yun lang yung ating path para meron tayong reference point. Pero kahit i-plot natin yung center niyan, makikita natin yan Kaya gumagana. sa pag-asa, medyo pag ganun yung track niya eh. Para Yes, may flexibility sila eh. So, yes, sa ngayon is pag ganun nga. Pero again, napakalawak ng mata nito. Kahit hindi po tamaan ng mata is maapektuhan tayo ng malalakas na hangin. Itong bagyo nating binabantayan sa ngayon. Okay. Okay, maraming tutunan kayo. Okay, maraming salamat sa inyo. Nag-lecture na kami dito sa... Nakahabol akong tanong para Sige, Ma'am kay Gretch. Alvin Pura. Alvin, para mas maintindihan natin kung gaano ka laking pinsala yung maaring maidulot nitong bagyong Uwan, kung ikukumpara mo sa ibang bagyo nung nakaraan, para ba itong Yolanda, para ba itong Odette, Pepito, kanino mo ikukumpara ito? Tsaka kasi 'di ba sabi mo yung sa rainfall, nagmamatter din kasi yon kung gaano kadaming pinapabagsak na ulan sa loob ng isang span of time. So kung mabilis itong, so hindi siya, kumbaga parang, hindi katulad ng ibang bagyo na nagiging still over land. So kumbaga parang mas nagko-collect yung rainfall. How would you describe this one? Yes, Ma'am Gretch. Tinanong na ni Ma'am Cheryl yan, in-explain natin kanina. Yun nga, is maganda nga na mas mabilis yung ating bagyo dahil sa short period of time, nakakaipon tayo ng maraming pag-ulan. So if ever mas mabilis dumaan yung ating bagyo, although torrential yung ating ine-expect dyan, if makaalis naman yan, is titigil agad yung ating mga torrential rains. Unlike yung mga mabagal na bagyo, kapag meron tayong torrential rains na ine-expect niya, plus pa yung duration na natatanggap natin. So mas maiipon yung ulan, mas maiipon yung ating dami ng tubig, at mas magtatagal yung epekto ng bagyo. Ito, pag mabilis naman yung ating bagyo, by the time na makaalis siya, mababawasan din agad. So significantly, mababawasan yung ating mga rainfall. So example lang natin kanina is yung bagyong Tino. Before siya maglandfall is nagdudulot na siya ng mga pag-ulan sa parts ng Cebu at sa ilang bahagi ng Visayas. So wala pa siyang landfall, nag-iipon na tayo ng torrential rains. So by the time na lumandfall siya at dumikit pa yung kanyang center o yung kanyang mata, nadagdagan pa. So halos parang nagkaroon tayo ng dalawang scenario or dalawang system na nagpaulan or dalawang producing system. So naipon yung mga pag-ulan na yun, kaya ganun karami yung ating mga natanggap na pag-ulan. Although, ngayon, although malaki pa rin o malawak pa rin yung ating mga pag-ulan, or delikado pa rin po ito, pero if ever makaalis na po itong bagyo or mas mabilis po yung makaalis, yun ang ating hopefully na maging scenario is mas mababawasan yung threat sa mga pag-ulan nito. If ever Pero mas sino ang mabilis itong kamukha bagyo. niya? Para sa mga bagyo, ang ating mga bagyo is parang fingerprint siya. So wala talagang eksakto magkatulad. Pero kung i-compare natin to sa mga past bagyo natin, mas i-compare ko siya sa bagyong Ulysses dahil sa laki nung mata niya at sa storm surge sa dinulot niya. Si bagyong Ulysses ay naglandfall sa Dingalan, Aurora. Halos ganito rin kalaki yung mga daluyong o yung storm surge na idinulot niya. Mas malakas lang ito si Uwan at mas malaki rin yung kanyang daluyong na idinulot. Pero significantly, parang halos ganun din yung damages na nakita natin sa kanya. And ganun din, from Dingalan, Aurora is tumawid din dito sa Central hanggang Northern Luzon itong si Ulysses. Kasama na rin itong, katulad na rin itong si Bagyong Uwan. At medyo malawak din yung bagyong si Ulysses kumpara dito kay Bagyong Uwan. Kung ikukumpara natin sa mga bagyong si Yolanda, si Pipito, and si Rolly, yan, sila yung sa akin para magkakatulad. Dahil, although sobrang lakas nung hangin nila, mas malakas yung mga yon compared sa central winds natin. Naglaro pa hanggang 225 kilometers per hour, up to 235 si Yolanda bago maglandfall, or offshore si Yolanda, umabot pa ng 235 kilometers per hour. Mga compact na bagyo yun 6 hours before tumama si Yolanda, wala pang ulan, wala pang hangin doon sa area ng Leyte. So, ganun siya kasiksik. Para siyang napakalaking tornado. So, by the time na tumama, Hindi katulad sobrang nito devastating na na hangin, malaki yung lawak na sobrang lakas area. na storm Ito surge. nasa 180? 85. Ang lakas ng hangin nito ay nasa 185 lang, boundary ng ating super typhoon, pero ang lawak ng mata niya is nasa 140 laki siya kilometers. Lawak pa lang ng mata yun, ha? Yung kabuong lawak niya is 1,600 kilometers. So, mula Apari hanggang
Mindanao So lang. pahina na ba yan dahil nasa lupa na? May chance po na yung humina, pero gaya ng nabanggit natin kanina, May chance unlike pa. yung mga compact na storm na mabilis humina, kagaya ng Since Pipito, malaki siya, mas mahirap siyang paliitin. tama ka doon, Nikki. Diba? And Since you're drawing mahina, more water from since the malawak ocean. siya, pwede siyang kumuha kasi ng lakas galing dito sa gilid eh. Doon sa may mga tubig. Sa may mga tubig eh. Papasok. Kahit tumama siya sa bundok, hihina yan. Sure, hihina yan. Pero hindi ganun kahina yung ihina niya. Kung ikukumpara natin sa Pipito, si Pipito sobrang lakas na bagyo, tumama dito sa may areas ng Aurora din. Pero nakitaan natin talaga siya ng significant ng paghina. Halos hindi na yan naramdaman pagtawid niya sa may area ng La Union. Pero ito po, hihina, pero possible pa rin po yung nasa typhoon category pag nakatawid na natin. Alvin, Dahil sa lawak niya. Panghuli na lamang para babalaan din yung ating mga kapatid dito sa Luzon. Kanina sinabi ng Pag-asa na very critical yung next hours. Hanggang madaling araw, magdamag daw, very critical o delikado sa Luzon. Yes, Why? yes, Ma'am Cheryl. Kasi nga, gabi po na nagla-landfall, gabi natin mararamdaman yung pinakamalalakas na hangin at pinakamalakas na pagulan. So, yun po yung medyo critical at napakahirap nga nun dahil nga madilim po at medyo mas delikado na i-enhance yung danger natin kapag madilim. So, kasi nga, tatawid itong bagyong si Juan, ngayon nga ay nakatawid na or tumama na nga dito sa may area ng Aurora, tatawid po dito sa mga kabundukan sa Caraballo, palabas dito sa mga areas ng papunta dito sa Benguet, palabas ng La Union, papunta ng West Philippine Sea. So ito po yung ating general area na kung saan nandyan yung ating pinakamalalakas na hangin at pinakamalalakas na pagulan. Again, maliban dyan, mga areas po na mas malayo lang ng konti, possible pa rin tayo makaranas ng malalakas na pagulan at meron din po tayong mga malalakas na pagbugso ng hangin. So yun yung ating babantayan ngayong gabi. At yung mga areas po na nag-evacuate na, hopefully safe tayo o nasa dry tayong lugar. Alam natin, suki ka sa Baler. Kamusta naman yung mga kaibigan mo doon? Ayun nga ma'am, kausap ko kanina eh. Tine-check nila kung anong oras maglalandfall, kung gaano katagal. Pero sobrang laki ngayon ng storm surge sa Baler. So halos inaabot na yung mga kakalsadahan natin. At yung mga hindi naman dating inaabot ng tubig is ngayon, inaabot na nila. Hopefully, safe sila lahat doon at nakapag-ready sila. At yun nga, marami ng damages na nakikita ngayon sa mga areas ng Baler po. Okay, maraming salamat sa iyo, Alvin Pura, ang weather specialist na parating merong panahon para sa inyo.